NBI Director Melvin Matibag said Senator Loren Legarda and her son Batangas 1st District Representative Leandro Leviste have left for France. Mobile journalist Merimon Reyes with the details. Alright, Merimon, anong balita sa Senado on Senator Loren's absence? The reason why I'm asking also this is, was this an official trip or tila hindi talaga nagpaalam? Diego, yan yung humahati talaga pagdating sa kung ano yung malalaman natin sa pag-alis na tong mga senador. Ang sinasabi kasi sa Senado, kapag ka-personal trips naman, hindi kailangan magpaalam ng mga senador sa liderato. And wala namang kinakailangan dito na travel authority or travel certification. Pwera na lamang kung business or official trip ito. Pero ang nasabi kanina ni Senate President Sherwin Gatchalian, wala raw siyang information tungkol dito sa foreign trip ni Senator Loren Legarda, Congressman Leandro Leviste, na sinasabi ni Director Matibag, parehong papuntang France pero via Hong Kong and they're on different or separate flights. Ang sabi pa ni CSP, pagka-personal trip nga raw, hindi raw kailangan ng travel authority galing sa Senado. And ito yung tinanong din natin sa opisina ni Senator Loren Legarda nitong Wednesday na ang sinabi nung time na yon ay on leave itong si Senator Legarda. Meanwhile, sabi din naman ni Senate Secretary Ray Bantug, noong August 3 nga raw itong opisina ni Senator Loren Legarda nagpadala ng letter informing the Office of the Secretary that Senator Loren Legarda will be on medical leave from 3 to 5 of August 2026. And kanina rin sa isang ambush interview kay Senator Erwin Tulfo doon sa Office of the Ombudsman, nabanggit niya nga rin na on medical leave daw ang rason ng pagka-absent ng senadora sa impeachment trial nitong linggong ito pati sa plenary sessions. Ayun, Diego. well, meron at least sa malinaw, no? On medical leave ang nasabi ng iba. Pero meron ba't binanggit na return date? Walang binanggit. Walang binanggit na anong specific medical concern or issue ang kailangan tutukan o bigyan ng oras ng senadora sa ibang bansa. Wala ring sinabing kung kailan siya babalik. Pero doon sa linya kasi, August 3 to 5. So, ang nasabi rin ni Senator Tulfo, she's expected to return din anytime soon. Pero again, walang nabanggit and wala pang ibang response ang opisina ng senadora sa ating mga pagtatanong. Well, before we move on to our next topic, we were talking about Senator Legarda. How about kay Congressman Leandro Leviste? Ano yung naka-file sa kanya or anong alam nila kung ba't siya lumabas din? Is he just going with his mom? Well, wala pa kasi magkahiwalay nga raw na flights pero pareho papuntang France ang sinasabing Director Matibag. And ang alam kasi natin so far, itong dalawa ay they are under fire after the Office of the Ombudsman placed them under preliminary investigation for plunder and graft complaints over 10 billion pesos worth of anomalous solar energy contracts. And while wala pa namang ibang nagiging komento pa itong dalawang panig, ito yung rumorolyo naman on the part of the Ombudsman na may kinalaman dito sa magkaanak. Alright, there were reports and also pictures na naglabasan no, yung meeting ni Senate President Wing Gatchalian and Senator Tulfo with Ombudsman Boying Rimulya. Ano ang pinag-usapan nila, Merimon? Coordination meeting daw yung nangyari kaninang umaga. And ang nangyari na dito is ito-turn over na ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigation o yung probe nito ng pagdating sa flood control sa Office of the Ombudsman. Ito rin yung sinasabi ni Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo nitong lumipas na linggo na yan daw yung kailangan nilang ninawin. Kasi may ginagawa ng investigasyon ng Office of the Ombudsman, hindi na raw ba kailangan mangialam ng Blue Ribbon o ipapaubaya na ba nila? Pero ang malinaw sa ngayon, pinapaubaya na nila sa ombudsman yan. Ang sinasabi naman ni Senator Erwin, kapag may mga bagong pangalan naman daw na lalabas o iba pang mga issue, naman daw papasok ang Blue Ribbon. Samantala, may ibang agencies na rin daw silang iimbestigahan sa mga susunod na linggo. Hindi lang daw ito pagdating sa solar power energy, basta sa utilities daw ito na ginagamit ng mga Pilipino sa pang-araw-araw. So yan yung nakikita na natin, turnover na sa ombudsman yung investigasyon dito sa flood control scandal. Alright, regarding the impeachment trial naman, natuloy ba ang off-court meeting ng Defense at PROSEC? Ang huli sa ating sinabi ni Impeachment Clerk of Court Secretary Ray Bantug, wala pang naitakdang schedule from both the prosecution at the defense sa kanilang pagko-conference, pag-set ng conference sana ngayong linggo na to, ngayong over the weekend bago mag-Monday next week. At ito sana ang purpose ito ay para doon sa pagko-cross-checking, kumbaga parang pre-trial conference siya, na iti-check ng PROSEC na pareho yung dokumentong meron sila, yung acknowledgement receipts, nasa 3,000 ito, na
pareho sila ng kung ano ang meron ang prosecution. Ito yung mga proposed stipulations na naisa ng ilabas o pinopropose ng prosecution na hindi pumapayag ang depensa. Pero ang sabi ni Sec Bantog ngayong hapon daw, i-follow up niya, tatanungin niya ulit itong dalawang panig kung makakapag-set pa sila ng conference para dito. Kung hindi, pwedeng ma-raise yung usapin na naman ng stipulations ngayong Lunes. Alright, there are several things to expect in the Senate aside from yung impeachment. Isa dyan, yung of course, yung Blue Ribbon Committee hearing kung kailan ito magsisimula. And of course, inaabangan natin dahil alam natin si Senator Lacson at si Senator Cayetano, meron na pag-aaway nangyayari. You also have the ethics complaint against Senator Pia Cayetano na pending. So next week, ano aabangan natin sa paggalaw ng Senado? And also aside from that, do we expect any privileged speeches sa plenary? Diego, yung agenda kasi per day ng Senado sa plenaryo, iba-iba siya. Depende rin siya sa mapag-uusapan ng liderato, ng majority, at kung may magpapalista na privileged speeches. So usually on the day natin yung nalalaman. Pero for the coming week, ang malinaw pa rin dyan, Mondays to Wednesdays, 10 a.m. to 3 p.m. or pwedeng matapos siya ng earlier, mga 2:30 p.m. Depende talaga yan sa time and motion ng trial. Impeachment trial yan, alas 3 ng hapon na onwards, plenary session ito. At ang usually, ang Thursday and Friday nakaalat ito para sa committee hearings o kaya naman yung iba pang kailangang asikasuhin ng Senado. That may include kung may schedule ng pagdinig or consultative meeting, itong Ethics Committee, ang Blue Ribbon na sinasabi ni Senator Tulfo, anytime pwede na silang magkaroon ng schedule ng pagdinig. Yung sa Senate Ethics Committee naman, si Senator Tito Soto na ang kumuha nito from Senator J.B. Ejercito na sinasabi magpupulong ang Ethics Committee at ipaprocess na ulit lahat ng pending na ethics complaints. Ang isang ine-expect pa natin ngayong August to September is budget season. Yes. So, dadagdag at dadami na rin yung trabaho kailangang asikasuhin ng Senado. Well, before I let you go, gusto ko lang malaman kasi when we spoke with Attorney Reginald Tongo last week, tina-target nila February, sana matapos ang impeachment. Pero based sa nakikita mo, Merimon, at sa mga pag-iikot mo and talking to the senators, ano ang most likely outcome sa pagtapos ng impeachment? Diego, ang sabi kasi ni Attorney Tonggol, yung sinet na trial calendar, yung nasa 92 days Yes, or pwede maging 93 depende, based daw kasi yan sa listahan ng witnesses, hindi raw sa documentary evidence. Kaya pwedeng depende ito sa prosecution sa ngayon at sa defense later on kung gaano karami yung kanilang ipepresent pa na witnesses, kung gaano karami yung iisa-isahin nila na documentary evidence at or kung may mga ikakaltas na sila o tatanggalin na doon sa kanilang mga ipepresenta. Ang sabi naman kasi ng prosecution, while they have 13 witnesses for the specific article of impeachment na nakasalang ngayon, yung alleged misuse ng public funds or 612.5 million pesos in confidential funds ng OVP pati ng DepEd, pwede pa rin naman daw nilang bawasan na ito kapag nabuo na yung case in hand, yung case in chief nila na kung sino lang yung based sa kung sino lang na isalang na nila na nag-testify. So that will really depend daw talaga sa time and That's right. motion at yung leniency ng impeachment court. Tsaka Merimon, of course, ang importante din dito is if mag-decide ang prosec na mag-terminate ng maaga, pwede rin yun. That's an option. Pwede rin yun. Pero ang malinaw dito, kailangan matapos yung presentation ng prosecution and then matapos na ng presentation ng defense. At ang malinaw rin sa ngayon, tatapusin muna talaga lahat muna on the part of the prosecution, tsaka lang magpe-present ang defense. And over 62 days ang trial days na hinihingi ng prosecution, 30 days on the part of the defense. So far, yan yung nakikita natin. Pero again, depende pa rin talaga siya tulad nitong sa current situation ngayon, itong si State Auditor Roderick Wamil, isang araw pero naging 3 araw yung pagsalang niya, yung sunod sa kanya si State Auditor Silene Del Campo, mga isang araw tansya ni Attorney Tonggol, pero ngayon aabutin na siya ng 2 days na uupo sa witness stand kasi nga kapos sa oras. So depende talaga yun sa magiging daloy ng direct examination, cross-examination, and interjections on the part of the senator judges. All right, thank you for that report, mobile journalist Merimon Reyes.